Sa video na to, Buli natin ang noodles. kakain tayo ng traditional Taiwanese street food dito sa Kaohsiung, Taiwan. Grabe, Pops, look at all of the juices. Oh, wow, grabe sa juiciness. Mula sa pagkain ng iba't ibang almusal sa 60-year-old blockbuster breakfast spot, Unang kagat ko dito, parang di mo matitripan, pero tatlong kagat, parang hanapin na ng bibig mo. award-winning na duck and pork dishes, Ang daming karne nito. Taiwanese mango-shaped ice, Look at this, pare. This looks insane. Parang anime food na naman to. at sa uli, kakain tayo ng putok-batok na pork knuckle noodles. Yung ganito dapat kinakamay na. Ready ka na ba? Tura! When going to Taiwan, usually, Taipei, which is the capital, is the go-to place of the tourists. It is more urban, more populated, and crazier. And geographically, it's on the northern side. While Kaohsiung of the southern Taiwan expresses a more laid-back and coastal, more spacious, and less populated atmosphere, parehas naman ang Kaohsiung at Taipei na nag-o-offer ng iba't ibang masasarap na street food. Ilang beses na tayo nakapag-food trip sa Taipei, kaya naman ngayon, dito naman sa Kaohsiung. At simulan natin ang food trip natin dito sa isang alamat na breakfast spot dito sa Kaohsiung. Pare, magandang umaga. Isang malamig na magandang umaga dito sa Kaohsiung, Taiwan. Pops, for this episode, this will be an ultimate Kaohsiung food tour. Dahil alas 8 ng umaga, isisimulan natin sa isang malupit na heavy Taiwanese breakfast dito sa Kaohsiung. Nandito tayo ngayon sa likod ko. Nandito tayo sa tinatawag na Singlongju. This is a 60-year-old breakfast shop na nagbebenta ng iba't ibang authentic, traditional Taiwanese or Kaohsiung breakfast. From buns, dumplings, na pinakasikat nila dito is yung soy milk drink tsaka yung soy milk soup. Anyway, Pops, medyo mahaba na yung pila at alas 4 bukas pa lang yan, pero sana may mabutan pa tayo. Feel ko meron pa naman. Anyway, tsura! So dito ginagawa yung pinaka-siopaw natin. Tuloy-tuloy pa rin yan dahil sobrang daming tao, mabilis yung turnover. So sila din mismo gumagawa ng pinaka-bun. Oh, look at that. A new batch. Sheshe! This goes in. Another batch dahil mabilis maubos. Oh, sheshe ni. Oh, look at this, pare. Ito yung mga pork buns natin. Thank you. Tay haula. Oh, look at this, pare. Action ngayong umaga. Okay, so dito ginagawa yung omelette. Yung pinaka-itlog na may mga chives. Look how fluffy that egg. Okay, so parang nakapili na tayo ngayon at medyo, actually alam mo, feel ko hindi pa sobrang haba ng pila na to. Medyo maswerte pa tayo. It's 8:30 AM. Pero grabe pa rin action. So dito iba-ibang masasarap na Taiwanese breakfast from dumplings. Anyway, Pops, excited na akong kumain at umorder tayo ng as many as we can. Sese. So dito, cafeteria style. So kuha ka na ng gusto mo. Ito, may siopaw na tayo dito. At yan, orderin ko rin yan, yung parang sandwich na yan. Yan, so ito parang omelette na sandwich siya. Nilagyan ng extra mustard. Yeah, mustard. Oh, may youtyo din. Grabe. Yan, nilalagay sa plastic. Sheshe! And so dito, may mga iba't iba pang klaseng breakfast. So may nakita akong dumplings. Ito parang guwabaw ata yun. May itlog, youtiao. So on try itong dumplings. Kuha din tayo. Sheshe ni! Thank you. Okay, so dito yung pinaka parang tofu soup nila. Thank you. Oh, thank you. Alam mo, simulan natin dito sa kanilang hot soya drink. Yung imbis kape, soya iniinom nila dito. Okay. Parang taho na walang arnibal. Tapos may konting peanutty flavor siya. Di ko maintindihan saan nanggagaling yun. Oh, pero very comforting. Lalo na ngayon, winter dito. At yeah, punta na tayo dito. Ito yung siopaw natin. Bukulatin natin ano meron. Grabe. Grabe, Pops. Look at all of the juices. Oh, wow, grabe sa juiciness.
Kung makikita nyo lang, para siyang bola-bola na sobrang moist. Tingnan natin. Hindi ko ma-describe kung gaano ka-juicy yun. Juiciest siopaw or pork bun na nakain ko sa buong buhay ko. Extremely flavorful, extremely garlicky. Maluya din siya ng konti. And then yung bola-bola yung pork giniling. Ang sarap. Lagyan ko ng konting chili. Next natin ito yung fried dumplings natin. So gagawin ko, lagyan na lang natin ng chili. 3 scoops. Kaya natin ma-absorb ng dumplings yung chili. Kuha tayo. Tignan natin. Sarap. Parang feel ko kanina pa ito nandun. Pero very moist inside. Very flavorful inside. And then yung wrapper natin, ang lambot lang din. And all of the chili oil, it gives extra flavor, extra kick. It's a very heartwarming na dumplings. Alam mo yung chili oil nila, hindi manghang eh. Hindi, actually may konti pero hindi sobra. Yung chili oil nila dito, more than flavor. Hindi sa anghang. Ito more din ako ng youtiao. Ito yung Chinese fried dough. Usually pinapartner to sa congee o kahit anong sabaw. And dito rin sa soya soup natin meron. Tikman muna natin ito as is. Sobrang lutong, puro air sa loob. It has a nice bite to it. May konting oiliness din siya. Pero ang sarap papakin. Ito yung pinakamalutong na youtiao na nakain ko. Usually yung youtiao kahit sa Vietnam, medyo chewy. Ito hindi. Then you can go wrong sa chili oil. Okay, punta tayo dito sa monster sandwich natin. And so makikita mo may youtiao siya, may scrambled egg na may onion chives. And then meron tayong generous amount ng pinakagulay nila. Nakalimutan akong tawag dito eh. Sobrang excited na ako dito. Cheers! Kakaiba yung texture ng bread. Parang croissant. Croissant na sobrang daming sesame seeds. Well toasted, may konting crunch, smoky. Very delicate lang din talaga. Tikman natin yung sa'yo na may youtiao. Panalo rin yung itlog. Scrambled egg. Ang sarap. Sa one heavy roll, pare. Isa nito, mabubusugan na talaga. Try pa lang isa. Ang sabi ng pinakagulay na ginamit. Nakalimutan ko mustard. Green mustard ba ito? Nakalimutan ko tawag eh. It adds a little bit of sweetness. Tapos yung itlog talaga. Kasi pinaka-protein mo talaga dito yung itlog. Then yung youtiao may extra crunch, extra texture. Oh, sarap. Isa pa. Habulin mo ng konting soya drink. Okay, punta na tayo dito sa pinaka-specialty nila. Ito yung soy milk soup. So makikita mo, grabe parang nag-curdle na yung pinaka-soya sa taas. May kakaibang texture na siya. Nag-coagulate na siya, oh. Look at that. And then may youtiao tayo dito. Oh, nice. Interesting to, ha? Kakaiba. Tikman muna natin to. Wow. Oh, sobrang complex. Okay, nalalasahan ko yung pagka-soya niya. Just very milky. Alam mo yung may texture siya ng parang scrambled egg, yung buo-buo. Tapos parang may konting asim siya. Parang vinegar ba yun? Oh, feel ko vinegar yun. Tapos tikman natin na may youtiao. It gives another layer of texture. Ngayon nalalasahan ko na yung anghang. Unang kagat mo dito, parang di mo matitripan. Pero pangatlong kagat, parang hanap-hanapin na ng bibig mo. Pwede mong gawin, dagdagan mo pa ng chili. Mukha na siyang lava. Let's kuha tayo. Sabuli mo nung siopaw nila. This is the beauty of authentic Kaohsiung Taiwanese breakfast. Mabigat, malasa, pinipilahan. At higit sa mura. Parang lahat ng to nasa less than 400 pesos lang. Experiment ako. Lagay ko yung dumplings natin dito. So yung chili. Oh, look at that. Pops, huling kagat. Pero bagong huling kagat. Hoy, ikaw, na-enjoy mo tong video na to. Baka di ka pa nakasubscribe. Para mag-subscribe ka na. Para mas marami tayo dito sa Chewy Show. At hit mo na yung notification bell para lagi updated sa bagong upload natin. Anyway, cheers! Then proceed tayo sa next food trip. Ayan, break muna tayo.
Magko-coffee break muna ako dito sa Kaohsiung. May nakita akong coffee shop dito. Tikman mo natin. Ah, nice. Finally, nakapagkape na ako. Alam mo, impression ko ng Kaohsiung, compare ko siya sa Taiwan. Una sa syempre dahil medyo probinsya pa rin siya kahit city na siya. Mas laid back siya sa Taipei. Pero sa same time, modern pa rin eh. Ang daming mga buildings, daming skyscrapers. Pero pinaka-excited talaga ako dito yung food scene. Speaking of food scene, susunod na pupuntahan natin, sikat din talaga. Isang alamat na pagdating sa Kaohsiung food. Nagbebenta sila ng iba't ibang meat dishes, pero specifically, duck meat. Anyway, Paps, magbabike tayo papunta doon. Kita-kits, ubusin ko na yung kape ko. Okay, so dito sa Kaohsiung, may U-bike din. Ginamit natin sa Taipei, gagamitin din natin dito. Mga 9-minute bike ride lang yung susunod na restaurant. Galing, no? Very accessible. No? Alam mo, sabi ko nga, out of service. So, doon tayo sa kabila. Alam mo, sabi ko nga, dapat may ganito rin sa Pilipinas eh. Ba't walang ganito sa Pilipinas? Tapos, boom. Pwede mo na gamitin agad. Nakita nyo pa ba ako? Ang bilis. Tatap mo lang. Tapos may bike ka na. You can roam around the city. And then maraming bike stations. Halika na pare. Punta tayo susunod na food trip natin dito sa Kaohsiung. Okay, so she's making our soup, yung pinaka-duck noodles natin. So naglagay siya ng iba't ibang klase ng laman loob ng duck, and then blinange siya dito sa sabaw, ginger. And then lalagyan na ng pinaka-stock. Okay pare, ito na yung ating iba't ibang pagkain, this duck zen. This looks insane. So syempre, obviously, pinaka-specialty nila is yung duck. So ang dating nito, parang hawker style. So meron din tayo ditong duck soup. Alam mo, simula na sa duck soup nila. And so makikita mo, iba't ibang duck entrails. May nakita kong gizzard, may nakikita kong parang balon-balunan, may nakita kong parang isaw, may nakita kong atay. Oh my God, tas yung daming luya. Tikitin muna tayo sa sabaw. Wow! Oh, that's very strong. Ang sarap. Very gingery. Sarap. As in, parang buto-buto. Yung buto-buto ng duck. Parang siyang chicken din eh. Lasang chicken stock. Pero syempre, duck gamit nila. Very soothing sa lalamunan mo. Pag hinikop mo, ang linis. Ang suwabe. Sige, kuha tayo na bahala na. Halo-halong organs. Ang daming karne nito. Sobrang lambot ng mga laman loob. Oh, hindi ko na-expect na ganun yung quality. Ang dami ko nakain dun. May atay, may balon-balunan. Pero sa totoo lang, may konting anggo pa, which makes it better. Extra flavor. So, meron ako ditong parang chili na sweet sauce. Lagyan natin konti. Sige, tas kuha tayo. Ayan, may mga slices pa ng ginger. Parang kumakain ng sriracha eh. Pero mo, ito, panalo. Not too overly flavorful. Sakto lang. Order rin ako ng gulay dito. Parang kangkong. Simple lang, parang ginisa lang din na medyo mabawang. Okay, punta na tayo sa specialty nila na smoked duck. Pakita ko sa inyo. So makikita mo, may box pa nga talaga dun sa pagka-smoke. Kasi parang may char color siya dito. May ginger tayo dito. Sige, kuha tayo ng isang malaking parte dito. Load at all meat, pare. I'll be frank, hindi na-expect ko. In terms of flavor, wala gaano eh. May konting hint ng smokiness. Pero kung lasa ng duck, yun lang din. Tapos alam mo, hindi siya nasa soft side, nasa rubbery side siya. Pero hindi ko alam kung sa Java talagang ganon. Parang kung kumakain na Hainanese chicken na pinababa mo ng konti yung flavor. Gawin natin, lagay natin dito sa garlic sauce na may chili, konting ginger. Yung garlic sauce yung
boom ng flavor niya. Na-expect ko lang din talaga sobrang flavorful niya. Though masarap naman siya. Hindi ko din na-expect na ganun siya kasimple. Ito, drumstick. Okay, punta tayo sa Superstar. Ito yung duck rice nila na may minced pork belly or lurufan na naman. Bawal akong magsawa sa lurufan, pare. So makita mo, ayan, may mga slices ng pork belly, may duck meat tayo dito. Oh, ang dami pala, ang daming duck meat. Kuha muna ng duck meat, tikman natin. Ang juicy. Ito, iba yung luto dito. Definitely juicier siya. Oh, sarap, sarap, nice. Sige, gawa na tayo ng megabyte. So dito, kuha ko ng kanin, tapos ng duck, tapos lurufan o yung pork belly. That's one heavenly bite, pare. Ang sarap nun. Yung lurufan, yung mga tidbits ng pork belly, natutulong sa bibig ko parang butter. Even the rice, panalo. Balot na balot ng sauce. Ibang klase talaga lurufan. Again, eat this all day, pare. Then, pwede natin lagyan ng chili yung ating lurufan na may duck. Haluin mo ng konti. Tapos kuha tayo. Manalo yung chili nila. Unlimited yan. Sa likod ko, kung kukuhaan mo sauce mo, duck meat plus pork belly, may marereklamo ka pa ba? Di na ako nagtataka. Ba't sila tumagal na 60 years dito sa Kaohsiung? A legendary place where you can eat good, traditional Kaohsiung food. Good food, cold weather, lalo may hiling pa. Pops, di ba natapos yung food trip dito sa Kaohsiung? Proceed tayo sa next food trip. Okay pare, next food trip, kailangan natin mag-dessert kahit malamig dito sa Kaohsiung. Merong sikat na parang shaved ice o bingsu. Pero dito, Taiwanese version. So dito sa Kaohsiung, sikat din tong pagkain na to. So basically, para siyang shaved ice na may iba't ibang flavor. May prutas, may iba't ibang cream, beans. At nandito tayo sa Popo, isa sa mga legendary na nagbebenta ng Taiwanese shaved ice. At may aso. Ang cute, di ko napigilan. Anyway, Pops, order na tayo. So kay ate, parang may bingsu nga siya. Dahil yung pagpipilian, ito parang may fruit flavor. Beans, red beans. May mango. Ang dami, hindi ko naman na-orderin. Okay, so sinishave na siya. Ang cute nung pinaka... Ang cute to. Iniikot-ikot lang siya. Parang... Ang gulo, hindi mo alam kung high-tech ba or old school pa rin. Ito na yung ating baobing. Baobing! Thank you! Oh, nice. This looks insane. Look at this, pare. This looks insane. Parang anime food na naman to. So nakikita ko, may dalawang scoop sa mango ice cream. And then, slices ba ng mango to na parang ice candy. Punta muna tayo sa ice cream. Oh, orgasmic, pare. Ang sarap. Oh, that's just so fresh. Feel ko homemade to kasi may mga chunks talaga ng mangga. Sweet, creamy, milky. Oh, sarap. Okay, let's dig in sa pinaka-shave ice natin. So, tunawin ko yung ice cream. Sarap nito. Itsura pa lang. And then, kuha tayo dito. May konting kondensada rin yan. Oh, look at that. Ang sarap. Just melt in your mouth. Ang sarap nito. Wala akong masabi. Actually, parang kumakain ng bingsu, pero ang sarap ng mangga. Alam mo yung halo mango sa Boracay? Yung mga nakapunta ng Boracay, Panagado, natikman nyo na halo mango. Parang ganito. Kahit malamig dito sa Taiwan, perfect na perfect to. Tikman natin itong parang bloke ng mangga to. Tikman natin itong parang bloke ng mangga. Ang laki mangga kaya talaga to. Tikman natin. Sarap. Parang siyang mango ice candy. Real chunks ng mangga na sobrang tamis. Tapos na solidify na rin na may konting gatas.
Yung mangga sobrang na-frozen na. Oh, this just brings joy sa buhay ko. Lahat ng elemento ng mangga ay nandito na mango ice cream, mango ice candy. Tapos parang may okay. Tapos parang may mango syrup din. Grabe. Feel ko yung ganda pang sharing to eh. Maubos ko to. Delikado. Okay pare, touchdown tayo sa Gangyuan pork noodles. Last food trip natin. Medyo may pila ngayon dahil lunchtime at yeah, so dito syempre basically, ang pinaka-best seller nila is yung beef noodles nila. Tapos meron din silang parang pork trotters o pork pata na kailangan natin tikman. Anyway pare, excited na ako. Pumili na tayo. Okay, here's our noodles dito. Taiwanese noodles with pork trotters pare. Load this pork trotters. Ang laki. So, dalawa siya. Tapos in-order ko, dry noodles. Pero parang may sabaw. Oh, dry noodles nga. May konting sabaw lang. Okay, so ito na natin pork knuckles noodles dito sa Kaohsiung. Grabe, jam-pack yung tao ngayon. Lunchtime. Mahaba ng pila. Buti na lang. Pagdating ko medyo hindi pa gano'ng mahaba. May free soup tayo dito. Tikman natin. Oh, wow. Sobrang fatty ng texture. Ang kapal. Just a rich, parang pork broth. So ito in-order ko, dry version ba to? O dry version kasi mas konti yung sabaw. May konting sabaw dito. Tikman natin. Oh wow, sobrang kapal. Parang ang concentrated yung lasa niya. Parang kumakain ng sabaw ng ramen. Parang broth ng ramen. Grabe, ang sarap. Sobrang rich, sobrang fatty. Oh nice. Grabe pare, this is just so heavy. Tikman natin. Cheers. Lambot, sobrang lambot. Ang ganda ng quality ng noodles. Ang kapal. May konting bite ka. Pero halatang sobrang fresh yung pagkagawa. Ang sarap. And then yung pinakasabaw, yung pinakasabi kong fatty texture na broth, dumikit na sa noodles. Ibang iba to sa nakain ko sa Taipei. Oh nice, ang sarap. Sige, punta tayo dito sa Giant Trotters natin. Yung ganito dapat kinakamay na. Gawin natin parang drumstick. Grabe. Ibang level sa taba. Buli natin ang noodles. Sarap. This is heaven. Yung trotters natin, just ultra fatty, malambot. And yung flavor, parang medyo ma-star anise eh. Ang lambot. This is a game changer. Pwede natin gawin. Lagay tayo ng extra garlic. Grabe yung sili. Purong-puro. And then haluin natin. Ito marami yung garlic tsaka yung chili. Okay, let's have a bite. Wow. Wow, ang tapang ng garlic. Mas matapang pa yung garlic kesa sa chili. Oh, pero ang sarap. Ibang klase to. Pero nakakain ng ganung flavor profile ng noodles. Sobrang kapal talaga eh. Kahit yung texture ng noodles, damang-damang mo yung soup, kapit na kapit doon sa noodles. Ang kapal. Kahit yung pinakapata natin, panalo. Pops, dito nagtatapos ang ating isang malupit na ultimate Kaohsiung Taiwanese food tour. Ibang klase from that heavy breakfast, hanggang doon sa dessert, hanggang doon sa amazing duck dishes, hanggang dito sa pork knuckle noodles. Ibang klase ka Kaohsiung. Mura yung pagkain, kaya kung bibisita ka ng Taiwan, Pops, try mong dumaan sa South, dito sa Kaohsiung, Taiwan. Pops, baka di ka pa mag-subscribe ka na para updated ka lagi sa mga bagong episodes natin dito sa Chewy Show. Maraming salamat sa panonood sa Chewy dito sa Kaohsiung, Taiwan. Nagsasabing stay safe, good night, and goodbye! Naabangan mo? O, ito na. Bang! Alright.